2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Pagbati mula sa inyong mamahal sa buhay sa ibayong dagat. Ngayon, inyo na mapapakinggan ang programang walang personalang trabaho lang anytime, anywhere, worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali nang may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang Okay, isang mapagpalang hapon ho sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ng Huwebes, ikasyam ho ng Hulyo 2020. Ang inyo hong lingkod, kaagapay niyo po sa serbisyo publiko, Ronald Bula. Nagaanyaya. Samahan niyo po ako sa loob ho ng 30 minutong balitaktakan. At siyempre, kuro-kuro. Siyempre, dito lang ho sa programang walang personalan. Trabaho lang. Siyempre, dito lang ho sa himpilan ng Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Worldwide po tayong mapapanood. Kaya doon ho sa aking mga FB friends, mga chatmate, abay maaari na ho kayong magkomento sa aking Facebook account at sa Facebook page ng Radyo ng Masa.
Entertainment Nate Radio. At doon naman ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan. Abay, wag ho kayo magatubiling tumawag at mag-text sa aming text line at hotline numbers na nasa baba ho ng aming TV screen. Maari nyo rin akong tawagan at i-text sa aking mobile numbers 0939-7177977 sa mga smart subscriber at 0936-8625001 sa mga Globe subscriber naman. Ang dami ho nating balita na bukas pa lang mababasa sa iba't ibang pahayagan, pero ngayon ho madidinig nyo na. Unang-una na ho itong pagbulusok ho ng ekonomiya ho ng bansa. Nako po. Lagapak. Grabe. Ewan ko lang ho kung makakaahon pa ho tayo. Dahil meron hong banta ang palasyo ng Malacanang, yung tagapagsalita, na ayon ho kaya Harry Roque, na kapag lumalaraw ho itong COVID sa Pinas, o di kaya sa buong Luzon, sa National Capital Region, abay hindi raw ho mangingimi ang palasyo ng Malacanang na ibalik daw ho muli ito ho Enhanced Community Quarantine sus Mario Josep. Marami na hong nagugutom, nawala ng trabaho, nawala ng ari-arian. Marami na hong mga nagbenta. Marami na rin ho ang mga kababayan ho natin gusto na hong mamundok, gusto na hong bumalik sa kanila hong probinsya, sa kanilang mga bayang sinilangan. Pero grabe! Hanggang ngayon, patuloy pa rin ho pagdami, paglobo ng mga nananawagan sa gobyerno para ho sila'y makauwi. Ang nangyayari ho kasi puro naman ho paghihigpit, wala naman ho napatunayan na bumaba ho itong kaso ng COVID-19. Bagkus lumulubo pa hong lalo. Akala nyo ba naman kung gaano na ho kalaki ang bilang ho ng mga tinamaan ho nitong virus na ito? Halos 50 na. 50,000. Gano'n na ho karami. Nung sumabog pa lang ho itong virus na ito sa Wuhan, China, pinangalanan ho ito noon ay Novel Coronavirus. Halos araw-araw ho nating tinutuligsa, pinapaalalahanan ng gobyerno, hingil ho rito. COVID-free pa ho noon ang bansang Pinas. Ayon naman ho sa ilang mga, naku po, ang hirap po ditong ilang mga opisyal ng kagawaran ng kalusugan, hindi raw ho aabot sa bansa ho natin, hindi raw ho aabot sa Pinas. Ito hong COVID. Ang gagaling ho magsalita ng mga tinamaang magaling na mga, naku po, Mario, ang sarap ho ninyong chinilasin sa totoo lang. High blood na naman ako, ang aga-aga Sobra hong nakaka-high blood ho yung ganito hong bawat gising ho natin. Ang sasalubong ho sa atin yung bilang ho ng mga nadagdag. Hindi ho nababawasan Sus Mario Josep, ewan ko ba bakit may mga opisyal ho si Pangulong Duterte na mga nuknukan ho ng mga ugag. Marami na rin ho ang mga nanawagan pati ho yung mga health worker, doktor, mga senador na magbitiw na raw ho sa pwesto. Si DOH Secretary Francisco Duque
Pero hanggang ngayon ho nakakapit pa rin ho, ha? Sa Punjay, ha? Punjay o ano ba tawag dito sa partner? Pundilyo, oo, Pundilyo. Mario Joseph, nakakapit pa rin ho sa Pundilyo ng Pangulo. At ang matindi pa ho, sobra ho ang tiwala ni Pangulong Duterte, ha? Dito ho kay Secretary Francisco Duque. Por delikadisa naman ho, Mr. Secretary. Ang dami na hong nanawagan, ha, na lumayas na ho kayo, ha, sa inyong pwesto. Puro ho kayo paghihigpit. Ni hindi nyo pa nga ho nabigyan ng ayuda, ha, na hanggang ngayon humihingi pa rin ho ng ayuda, ha. Kaya marami na ho ang gusto ho mamundok para ho magtanim, ha, sa kanila ho mga probinsya. Kasi ho dito ho sa National Capital Region o Metro Manila, kapag wala ho kayong hanap buhay ho rito, masahol pa ho sa COVID-19 ang tatama ho sa inyo. Ay nako! Bago ho ako ma-high blood, basahin ko muna yung mga komento ho ng ating mga viewers at yung mga nakamonitor ho ngayong hapon, ha, sa ating programa. Ayan, nakamonitor na ho sa atin, ha, ang ating kasama sa hanap buhay. Ayan, si Kasangga Fait, ha, si Paring Leo, ha, isa rin ho sa mga manunulat ho ng Dyaryo ng Bayan, ha, Bandera Pilipino. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ang mga taga Davao City, ha. Partikular na ho dyan sa Barangay 22C kung saan ho tayo isinilang. Nakamonitor na ho sa atin ang anak ho, ha, ng walang katalo-talong barangay chairman Eduardo Milyondaga, yung kanyang anak ho, ha, na si Eric Milyondaga. Ayan, nakamonitor na ho sa atin. Ganon din ho yung mga taga Fort of Samal, ha, yung mga gwardya, ha, yung mga tax force Davao. Ayan, nakamonitor na rin ho sila sa atin. Nakatutok na rin ho sa atin, ha, ang mga Mindoreño dyan sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Ganon din ho ang mga Aparianos, ha, dyan ho sa bayan ng Apare, ha, na pinamumunuan ho ng masipag rin ho. At may isang salitang mayor, ha, Brian Chan. Maging ang mga Cagayanos, dyan sa Cagayan, nakamonitor na rin ho sa atin, ha. Pati ho yung mga kapatid ho nating Muslim, ha, dyan sa Hulusulo. Maging ang mga Bicolano at Bicolana, ha, dyan sa Sorsogon at Legazpi. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ngayong hapon, ha. Ingat-ingat ho kayo. Dahil hindi ho biro itong ating kinakaharap hong krisis. Marami na hong namatay, nagutom, nawala ng trabaho, ihigpitan pa. Akalay mo ba, pati ba naman yung veteranong journalist na si Howie Severino ng GMA7, may nagtanggal lamang ng kanyang face mask para ho uminom, ha, ng, dahil sa sobra hong init ng panahon. Akalay mo ba naman dinakma agad ng mga otoridad o yung mga task force disiplina ng Quezon City? Akalain mo ba naman nagbaba lang ng face mask, dinampot na? Mga wala na ho kayo sa hulog, ha? Dapat ma-drug test itong mga ilang miyembro o kawani, ha, ng Quezon City Task Force Disiplina. At ang matindi pa ho rito, meron ho ang iyon na inilabas ho ang Pangulong Rodrigo Duterte, hingil ho dito sa mga sagabal o abala ho sa mga sidewalk o bangkita, ha? Meron ho siyang direktiba kay Secretary Eduardo Anyo
na alisin daw ho lahat ng mga sagabal sa kalye, sa sidewalk, pero ito ho nga sandamakmak na parang kabuting naglipa ng mga detachment ho ng Quezon City Task Force Disiplina. Ayan, nakatayo pa rin ho sa sobrang dami, ha, Mr. President. Malinaw na malinaw ho yung paglabag na yan, ha. Mukhang hindi ho sinunod ho yung inyong utos. Mukhang binabaliwala lang ho ang kalihim ng DILG, Eduardo Anyo. Malinaw ho, malinaw ho yung ika nga bastusan na ginagawa. Utos na ho ng hari, ha. Binabaliwala, sus Mariosep. Ay nako, tuloy-tuloy lang ho tayo, ha? Mga reporters, standby muna. Antabayanan ho natin ang report natin mga reporter na nasa labas ho ng himpilan para ho mangalap ng balita. At ito ho tanggapan daw ho ng Vice Presidente, ha? Maglulunsad daw ho ito ng libreng sakay, ha? Kailan, ha? Para daw ho sa mga frontliners, dyan sa lungsod ho ng Cebu. Kailan, ha? Baka naman puro lang ho ito press releases, sus Mariosep. At ito ho mga dinapuan ho ng COVID-19, ha, sa Pilipinas. Abay, alam nyo ho ba kung ilan na ho ang bilang umabot na ho sa 50,300 ganon na ho karami. At ito ho mga bilanggo ho na pinakawalan, ha, ng BGMP, ha, dahil daw sa COVID-19, ha. Halos umabot na ho ng 19,000. Ganun na ho karami. Dapat isa-isahin din ho ito. Baka mamaya dito ho sa 19,000 mga preso, baka may mga nahalo ho rito ng mga pusher, drug lord. Abay, dapat maisa-isa rin ho ito, ha. Makita ho natin yung listing ho ng mga pinakawalan ng BGMP. Baka mamaya yung mga ripis, yung mga tulak, ng shabu, ha, mga drug lord, baka kabilang ho dito sa 9,000 pinakawalan. Dapat mabigyan ho tayo ng listing ho ng mga pinakawalan ng Bureau of Jail and Management and Penology, ha, o BGMP. Ay nako. At doon naman ho sa mga mahilig hong magmotor, ha. Pero ito ho, merong mga good news ho sa inyo. Kung saan yung mga mag-aasawa raw ho, ha, mga magnobya, abay papayagan na raw ho ang pagsakay ho ninyo sa mga back ride ng motorsiklo, ha. Bukas daw ho yan. Ayon ho yan sa DILG. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin, ha, si Jerry Wagayan, ha, si Tol Jerry. Matagal ko na hindi nakikita itong si Tol Jerry. Ganon din ho si Leah Bateris na Kuban. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin, ha. Salamat ho, ha. Doon ho sa may mga reaksyon, question, sumbong at panawagan, abay, wag ho kayo magkatubiling mag-text o tumawag ho sa aming text line na numbers na nasa baba ho ng aming TV screen. Maaari nyo rin akong tawagan at i-text sa aking mobile numbers 0939-717-7977 at 0936-8625001. Samantala ho, ha, ilang mga pribadong eskwelahan daw ho, ha, dyan daw ho sa Davao Region, abay nagsara na rin, ha, dahil sa COVID-19 crisis. At ito hong anti-terror bill, ha, malaki ang epekto, ha, sa war on drugs, ha, ng gobyerno. Ayon ho yan kay Senador Bato de la Rosa.
At doon naman ho sa mga nais pumasyal o pumunta ho sa bansang Dubai, bukas na ho sa mga turista ang bansang Dubai. Ay nako. Itong kapapasok lamang na balita kung saan yung Brazilian na president na si Bolsonaro, nagpositibo raw ho sa COVID-19. Sus Mariosep po. Talagang wala ho talagang pinipili, Ito ho hindi ho natin nakikita kalaban. Sabi nga ho ng ilang mga scientist, mga espesyalista, mga doktor, airborne daw ho itong COVID. Puro lang ho sila hula. Yung mga profesor naman ho ng UP, isa ho sa mga dekalibring paaralan, ang mga espekulasyon din ho nila ganon din ho, hula-hula din ho. Na sinasabi ho nila na ngayong buwan daw ho ng August, sasampa raw ho sa higit 100,000 kaso ang may tatala ng bansang Pinas dito ho sa COVID-19. Sus Mariosep, puro hula-hula na lang. Sayang lang ho yung pinantustos sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga magulang. Pinag-aral pa ho kayo sa UP, tapos manghuhula lang ho pala kayo. Sus Mariosep. Ay nako, tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, meron ho mga good news naman ho dito nga ho sa mga mahilig hong magmotor. Kung saan papayagan na raw ho ang back riding o pag-angkas daw ho sa mga motorsiklo para ho sa mga mag-asawa. Ayon ho yan kaya DILG Secretary Eduardo Anyo, simula raw ho yan bukas Hulyo Agis papayagan na raw ho ang pag-angkas para daw ho sa mga mag-asawa. Paano ho yung kabit? Sus Mariosep. Maliban daw ho sa mag-asawa ay papayagan din ho ang pag-aangkas sa motorsiklo sa mga mag-live-in partner, mag-boyfriend at mag-girlfriend. Ayan, kabilang sa mga requirement ayon ho kay Secretary Anyo ay kailangan daw ho may maipakita sila katibayan na iisang bahay sila sa iisang bahay daw ho sila nakatira. Kaya lang naman yung mga kabit papaalam pa ho. Jesus Maria, paano ho yan Secretary Anyo Sinasabi ho ng kalihim, maglalabas daw ho ng guidelines. Hingil ho dito ang interagency task force para daw ho maging batayan sa mga checkpoint. Papayagan nga, dami namang mga paiklat-iklat. Sus Mariosep. Paano naman ho yung mga bata? Lalong-lalo na ho yung mga hinahatid ho sa mga eskwelahan. Dinadala ho sa mga kamag-anak para ho pasyalan yung kanila mga kamag-anak paano ho yun Secretary Eduardo Anyo bawal ba? Ang daming bawal. Ay nako. Sus Mariosep. Puro bawal. Samantala ho, tanggapan daw ho ng pangalawang Pangulo maglulunsad daw ho ng libreng sakay na ferry service sa mga frontliner daw ho dyan sa lungsod ho ng Cebu. Sinasabi ho maglulunsad daw ho ang Office of the President ng libreng ferry service para daw ho sa mga health workers at iba pa ho frontliners sa lungsod ho ng Cebu. Simula raw ho yan ngayong araw Totoo kaya ito? Sinasabi ho maghahatid ang naturang ferry ng mga pasahero simula raw ho Olongapo Island hanggang Lapu-Lapu City, vice versa. Sinasabing may dalawang biyahe ito sa umaga at dalawa rin sa hapon. Nagpapasalamat naman daw ho ang Vice Presidente Lini Robredo sa lahat daw ho na naging katuwang para daw ho may sakatuparan ang natura hong proyekto. Abay maganda ho ito. Kung ganun, oo.
Sana meron din ho nga Vice Presidente Lini Robredo. Sana meron din ho kayo mga ferry service para sa mga LSI o locally stranded individual. Ang dami na ho mga nakatambak ho ha. Kawawa ho yung ating mga kababayan, wala na hong panggastos. Wala na ho silang makain. Buti na lamang ho nasakluluhan ho sila ha. Kahit papano may mga individual pa rin ho na mga medyo angat sa buhay ha. Nagdadala ho ng pagkain, inumin ha. Yan yung mga may mga busilak ho ang puso. Kawawa yung ating mga kababayan. Wala na nga hong source of income. Pinaghihigpitan pa. Tandaan nyo na lang ho, ha? Yung mga pagmumukha ho ng mga politiko, yung mga kandidato ho ninyo, tandaan nyo na lamang ho yan, ha? Sa 2022, ha? Itapon nyo na ho yan, ha? Huwag nyo na ho i-plus sa inidoro, ha? Itapon nyo na ho sa basurahan. Tandaan nyo ho palagi yung pagmumukha ng mga politiko, ha? Yung mga kandidato ho ninyo, sobrang higpit ho ang ginagawa sa inyo. Pangalanan nyo ho kung sino-sino ho yung mga kandidato ho nga sobra ho kayong higpitan, ha? Comment lamang ho kayo o di kaya mag-text ho kayo sa aming linya. Papangalanan ho namin yan. Kung sino-sino man yung mga tinamaang magaling na yan. Yung mga ganyang klaseng politiko, mga ganyang klaseng kandidato, ito ho ang bagay dyan. Diba? Ay, nako. Kaka-high blood ha? Meron pa ho akong 10 minuto, ha? Medyo maiksi ho ako ngayon ha? Dahil meron ho tayong misyon. Meron ho tayong importante lakad. Kasama ang aking kumpare. Meron ho kaming mahalagang misyon, ha? Kaya 30 minuto lamang ho akong mapapakinggan, ha? Dito ho sa aking programang Walang Personalan, ha? Samantala ho, mga bilanggo raw ho na pinakawalan ng BGMP, ha? Dahil daw ho dito sa kumakalat na COVID, abay halos 9,000 na ho, ha? Sinasabi ho nga abot na raw ho sa 9,000. 11 pala, 11,000, ha? Na mga preso daw ho ang pinakawala ng Bureau of Jail Management and Penology o BGMP. Ayun ho yan, ha? Kaya BGMP Chief, Jail Director Alan Iral, ito ay para mabawasan daw ho ang pagsiksikan ho sa mga piitan dahil ho sa mga kaso ho ng COVID-19. Ayon ho kay Iral, halos lahat daw ho ng kanilang pinakawalang bilanggo ay mayroon lamang mga minor cases, ha? At ang iba sa kanila ay napagsilbihan na raw ho, ha? Ang kanila ho mga sentensya. Sana ho walang mga drug lord ho dito. Sana ho walang mga rapist ho dito. Mga tulak ho ng syabo, ha? BGMP Chief Director Alan Iral, sir, ha? Sana mabigyan niyo ho kami ng kopya. Sana ho mabigyan niyo kami ng kopya. Nito ho nga 11,000 mga presong inyo ho nga pinakawalan. Transparent ho tayo, ha? Para naman ho malaman ho ng publiko, lalong-lalo na ho ng aming mga tagapakinig. Kung sino-sino man ho yung mga napakawalan. Baka mamaya, mga demonyo ho yung mga pinakawalan ho ninyo. Nawala na hong karapatang pakawalan. Ay, nako. Samantala ho, mga dinapuan daw ho ng virus, ha? Dito ho sa Pilipinas, abay lagpas na ho sa 50,000, 300,000 kung saan nadagdagan pa raw ho ng halos 2,500 ang bilang daw ho ng mga tinamaan ho ng COVID-19 sa Pilipinas. Yan ho ay sa huling datos ho yan ng Department of Health o Kagawaran ng Kalusugan, ha?
Kung saan sinasabi hong umabot na raw ho sa 50,379 ang mga kumpirmadong kaso raw ho ng mga nakakahawang sakit o hindi nakikitang sakit o ito yung COVID Sa nasabi hong bilang sinasabi ho na 36,477 ang mga aktibo raw ho nga kaso. Sinasabi ho ng kagawaran ng kalusugan 2,539 ang sinasabi hong napaulat pa hong kaso ng COVID-19 kung saan daw ho meron daw hong 1,922 ang mga fresh cases habang 600 naman at 17 ang mga late cases. Bakit may mga fresh cases, may mga late cases? Sinasabi hong nasa 5 pasyente raw ho ang namatay kung kaya ang COVID-19 na related deaths sa bansa ay pumalo na sa 1,314 na. Ay nako. Ayon naman ho sa kagawaran ng kalusugan, 202 naman ang gumaling pa sa bansa. Dahil ho dito umakyat na raw ho ito sa 12,588 ang mga total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Bakit ganun Bawas sila ng bawas. Ito yung mga naka-recover. Pero yung mga kaso, pataas sa pataas. Paano kaya nila kinumpute ito? Ang gulo, Para ho kayong Para ho kayong ang gulo. Basta ang gulo, Hindi ko alam kung paano kinumpute ho ito. Ng mga scorer, Scorer ang tawag ho natin dito sa mga taga-Department of Health. Dahil ang trabaho nila ngayon, magbilang. Ay, nako. At ito pa kung saan 300 sa mahigit 700 daw ho ng mga empleyado manggagawa sa isa hong construction site Diyan daw ho sa Taguig City. Abay sinasabi hong nagpositibo rin ho sa COVID-19. Sa ngayon daw ho nagsasagawa na ho ng massive testing ang Taguig City government sa isang construction site daw ho sa Barangay Fort Bonifacio. Ayon ho kasi sa SIP City Task Force ng Taguig, sinasabi hong 741 na ang manggagawa ng construction site kung saan 671 ang sumailalim raw ho sa test at 308 sa kanila raw ho ay nagpositibo ho sa COVID sus Mario Joseph. Maliban daw ho sa Barangay Fort Bonifacio, patuloy din ang pagtaas ng kaso ng COVID. Diyan daw ho sa Barangay Lower Bikutan sa natura ho nga lungsod. Grabe mas mataas doon sa mga kaso ng MRT3, MRT2. Mahigit 200 lang doon. Dito 300 mahigit. Grabe. Ay nako. Isang malinaw ho yan na talaga ng mga hindi ho kayang sugpuin ng DOH. Ang dami hong mga magagaling hong doktor, ang dami hong mga scientist, mga dalubhasa ho dito sa Pinas. Pero ano ho ang ginagawa ho nila? Imbis ho tuklasin ho nila yung pangontra ho dito, panlaban ho dito. Puro ho panghuhula ang mga ginagawa ng mga tinamaang magaling. Kaka-high blood. At ito pa ang nakakalungkot kung saan ilang pribadong mga paaralan o eskwelahan daw ho ang sinasabi hong nagsara na raw ho dyan sa Davao Region dahil pa rin ho ito sa COVID-19 Ito ho ang inihayag ng DepEd o Department of Education kung saan naabot umano sa 13 paaralan daw ho ang nagpatupad na ng temporary closure dahil daw sa epekto ng pandemya. Ayon ho kaya DepEd Davao spokesperson Junilito Atilio nahihirapan ang maraming paaralan lalo't isinusulong ngayon ang blended learning para mayangat ang mga banta laban daw ho sa nakakahawang sakit.
Ang mga nagsarang paaralan daw ho ha, mula sa Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Taagum at Island Garden City of Samal ha, sa Davao del Norte. Una rito, sinabi ng opisyal ho ha, na inasahan na nila nga bababa raw ho ang bilang ng mga enrollees ha. Lalo na ho sa mga pribadong paaralan ha, dahil daw ho sa epekto ho nitong pandemya. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ha, ngayong hapon ang ating OFW ha, dyan sa bansang Saudi. Ayan. Mas mataas din ho ang kaso ho dyan ng COVID-19. Ayan, nandyan na si Weng Soriano Onyate. Sabi niya, morning po, late again. Night duty kasi, afternoon, Sir Ronald. Ayan, ingat-ingat Weng ha. Ingat ka dyan. Meron pa ho tayong 5 minutong nalalabi ha, bago ho tayo pansamantalang magpapaalam dahil meron ho tayong misyon. Samantala ho, wag raw ho kayong matakot ha. Kung hindi naman daw ho kayo terorista. Ayon ho yan kay Pangulong Duterte. Oo nga naman. Kung saan tiniyak ho ng Pangulong Rodrigo Duterte na wala daw hong dapat ikatakot ang mga Pilipinong sumusunod ho sa batas. Ito'y sa gitna pa rin ho ng kontrobersiya ha, sa bagong batas na anti-terror law. Ha? Ayon kay Pangulong Duterte, hindi daw ho dapat matakot ang mga Pilipinong wala namang hangad o planong masama laban ho sa gobyerno. Sinabi ho ng Pangulo na maging siya ay ayaw rin niyang gulo o giyera. Bagay, may punto ha? May punto dito ang Pangulo. Ay nako. Marami ho mga nagpetisyon ho ha? Dito ho sa anti-terror law. Hindi yata bababa sa 10 yung mga nagpetisyon ha? Para ho harangin ho itong batas na to na pirmado na ho ng presidente. Wala na ho tayong oras. Oras na ho para tayo ho pansamantalang magpapaalam at tayo po'y muling magbabalik bukas. Oo, nabasa ko na yan, partner. Wala na hong oras. Oras na ho para ako ho unti-unti muna nga magpapaalam. Salamat ho sa inyong pagtangkilik ha? At siyempre pagsubaybay ha? Ang inyong lingkod Ronald Bula, kagapay niyo po sa serbisyo publiko ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nagiiwan ho ng isang God is good all the time. Sumasa inyo ho ang pagpapala. Kaya bye-bye. Ngayon, inyo na mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok sa Amdako. May napapanahong mga balita, buhat sa local, national, at international. Bibigyan daan din ang mga bati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali nang may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Mas Entertainment Net Radio. Walang personal trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo. Veteranong broadcaster Ronald Bula. Ngayon, inyo na